Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo na ng Diyos, amang mahal sa Panginoon Jesus, malawin noon. Maraming salamat sa dakilang habag at awa mo sa amin. Na nakarating kami dumalahati sa dakong si Diyos, yung gabay protection, gabay, sunat na langin, bunga ng panalangin ng ating beloved parents and the Lord. Thank you so much sa lahat na tagumpay, protection, kalakasan, kaloob mo sa amin. Sama-sama pa rin kami nakita sa mga kapatiran na sumasamba sa mainit na naglingkod sa iyo. Thank you, Lord. Did you bless every part of the service? You anoint us, God. We feel the holy presence, Lord. Hallelujah. I beseech God to please anoint the humble servant to deliver love and the message of brethren. I bind Satan, cast out in and says, prosper the pastor in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise and glory and thanksgiving and majesty. Only to our loving God, Savior, give the honor for the beloved parents in the Lord. And when we remember and cherish the blessed preaching and teaching of beloved Revolt Pastor Alameda, San Pastor Legum Alameda, and greetings to the whole blessed Alameda children and all their family. Greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest friend, brother, sister in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig. Palakpakan po natin ang ating malapad. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Maminamahal, huwag tayo magpahinahina, magpuri. Dahil talo tayo pag magpahinahina tayo. Amen. Amen. Ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Nagliligtas. Amen. So, dahil sa bunga at dalangin ng ating beloved parents in the Lord, ding matagumpay ang ating mga anniversary. Sa dako ng Tahina, Esperanza, Agusan del Sur, itong Martes. Naging 27 years na ang gawain doon. Maraming mga bakuhan tumanggap sa Panginoon. Kaya nagdadala ang Diyos na maraming kaluluwa. Then dumiritso na may Prambayugan, diretso sa dako ng Davao. Ikot kami papunta ng Carmen, Cotabato. Kapag Biyernes, 27 years naman ang ating gawain sa dako ng New Abra, Kabakan, North Cotabato. Grabe pa rin ang pagkilos ng Panginoon. At pagkasandi po sa Kidapawan City na po tayo. 30 years po ang gawain doon, pinagpala dahil sa habag at awa ng ating mahal na Panginoon. Daming kapatiran, maraming mga baguhan. Galing pa sa Ginsan, ating mga kapatiran, Ginsan, sa dako ng Maguindanao, buong North Cotabato, may taga Maramag pa nga, taga Manila pa. Grabe ang presensya ng ating Panginoon. Grabe ang revival sa gawain ng Sunday, pagka-Lunes. Grabing lindol sa dako ng 7.8 magnitude sa dako ng Maasim, Sarangani Province, Bulumulok, Ginsan, hanggang Davao, buong Mandi na yan, nagpupuri kami sa dako ng Carmen, sa atong sambahan, bigla nag-burn out. Lumabas ako sa highway dahil paalis na yung isang driver natin, papuntang Kidapawan. Nagulat ako, bakit yung Starex gumagano na? Hindi naman niya tinulak. Sus, pala, na city ng umaga, wala na, gano'n na lang ako sa may tricycle. Yung mga wire, ang tagal pa matapos, panay-review kan. Mga minal, tuloy-tuloy ang puri namin, kahabagan ng Diyos. Siguro malapit mga 1 minute. Ang tagal ng ganon, mga minamahal.
pero hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. May kapatiran, medyo tumawag sa akin sa Mabuhay, yung bahay niya medyo na bagsak, yung atip. Wala namang casualty nga may namatay, may sugatan, wala. Hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Dahil buhay ang Diyos natin, hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga dito, trusting God in the unknown. Amen? Ang pagtiwala sa Diyos nga parang hindi natin kilala ang Diyos, wala tayong nakikita. Kaya sa bawat buhay ng Kristiyano, hindi good mawala yon. Sabi, life is full of uncertainties. Bagay na hindi natin malaman at sigurado biglang dumarating sa ating buhay. Amen ba? Amen? Life is full of uncertainties. And it is easy to lean on our own understanding. Trusting God means giving Him control when the future is unclear. Taking the next steps in faith and then believing that He will guide your path. Palakpakan natin Diyos. Parang hindi po sayon daw nga sumandig po sa ating sariling pag-unawa. But ang pagtiwala sa Diyos meaning ay pagbigay ng control. Amen? Giving Him control when the future is unclear. Kung ang ating buhay, ang ating future ay parang unclear. Ano ibig sabihin ng unclear? Hindi po maliwanag, madilim. Ang ating future na tinatalakay, nilalakad. Ngunit taking the next step in faith. Gagawa tayo ng mga bagay, hakbang patungo sa Kanya ating pananampalataya. And believing that He will guide our path. Maniwala tayo nga Siya pong mag-guide sa ating lahat mga dinadaanan. Sa lindol man, sa bagyo man, baha man dumating sa buhay natin. Hallelujah. Sabi ng Biblia, taking the step in faith. Manampalataya. Maniwala nga Siyang mag-guide sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Hindi po tayo pabayaan. Hindi na natural yun eh. Ang buhay na tayo ay puno ng mga bagay-bagay yan na parang hindi ka pa sigurado sa buhay mo. It's full of uncertainties. Parang puro hindi natin sigurado kung maligtas ba tayo, mapalangit ba tayo, mapalain ba tayo, ano ba nangyari sa buhay natin. Amen? Hindi po madali. Sumandig tayo sa ating sariling pag-uunawa. But dapat tayo pa'y sumandig at pagtiwala sa ating Panginoon dahil Siya po nagbibigay ng control sa ating buhay, sa ating future. Kahit pa parang hindi maliwanag. Pero ang Diyos, pag may panampalataya ka at maniwala ka, Siya ang mag-guide sa ating mga dinadaanan. Everybody service the Lord. Alam mo naman sa aming tuwing pagbiyahe, alos ginagano namin palaging para round the clock ang aming takbo palagi. Round the clock ba? Yung aming pagbabiyahe. Imagine, Cagayan de Oro to Bayugan, Agusan Sur, Esperanza, malayo, bundok din yun. Tapos, Davao, ikot ka naman, pabalik sa North Cotabato, papunta naman, Bugumanong kami. Pero dahil po ang ating ginagawa, hindi po sa ating sarili. We are not leaning on our own understanding, but we are trusting God. Palagi tayo niniwala sa Diyos na sinusunod natin ang kalooban Niya. Kaya sa bawat panampalataya natin, pagtitiwala ang Diyos kasama natin sa ating mga dinadaanan. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, Yea do I walk in the valley of the shadows of death, I will fear no evil for thou art with me. Kahit lumalakad tayo sa anino ng kamatayan, hindi tayo pabayaan ng Diyos. I will fear no evil. Wala tatakutan sa kaaway dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. He is the one who guide our path. Kaya totoo ang Biblia. Amen? Totoo at totoo ang Biblia. Pagibasa, Proverbs chapter 3,
verse 5 up to 6. Praise the Lord. Sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 3, ang talata ay 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen ba? Trust the Lord with all thine heart. Sabihin, hindi kalahating ang puso, kundi with all thine heart. Buong puso. And lean not unto thy own understanding. Huwag kang sumandig sa sarili mong pag-unawa. Amen? Amen. Kaya pag sumandig tayo sa sarili nating pag-unawa, mapakyas tayo. Amen naman. Dahil yung ating pag-unawa, our understanding are limited. Kaya sa Biblia, lean not unto thy own understanding. Huwag tayo sumandig sa ating sariling pag-unawa. In all thy ways, sa lahat nating gagawin, sa lahat nating plano, sa lahat nating dinadaanan, sa Biblia, in all thy ways, acknowledge Him. Siya palagi ang i-acknowledge mo una. Alalahanin mo palagi siya una. Kilalahanin mo palagi siya una. Nga siya'y Diyos na makapangyarihan na ating pinaglingkuran. And He shall direct thy path upang ang ating dinadaanan ay idiritso-diritso ng Diyos. Walang disgrasya, walang sagabal, walang ano paman, mga anomalya sa buhay natin. Maabot natin yung ating pupuntahan. Bakit po? Sinandig natin ang ating karunungan, panampalataya sa ating Diyos na buhay. Hindi po natin sinandig sa ating sariling karunungan, kaalaman, kundi nagtiwala tayo sa Kanya. Kaya pinaparating tayo ng Diyos sa ating pupuntahan at tayo naging matagumpay. Dahil totoo ang Biblia. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen ba? Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sunod, overcome fear with faith. Una, number 1, trusting God in the unknown. Ibig sabihin, the unknown, hindi natin alam, hindi natin sigurado ang bawat darating sa buhay natin. But we trust the Lord. We trust His Word. Kaya marating natin ang dapat nating abutin. So, dahil pangako po ng ating mahal. He shall direct thy path. Pangalawa, overcome fear with faith. Mapaglabanan mo ang takot sa magitan ng pananampalataya. Amen? Kaya pag dumating ang mga uncertainties sa buhay natin, mga problema sa buhay natin, hindi natin nalalaman, bigla lang dumarating. Mga sunog, mga lindol, anumang klaseng uncertainties. Mga bagay hindi ka sigurado o walang kaliwanag, unclear. Mga minamahal, kundi mga maiasa natin, huwag tayong matakot, kundi tayo po'y maniwala, manampalataya, tumiwala sa ating Diyos na buhay dahil mayroon siyang pangako sa ating buhay. Fear and worry and doubts are, ano yan? Fear and worry and doubts are real. Ang takot, fear, worry, pag-alala, doubts, pag-alinlangan ay totoo po yun dumating sa buhay ng Kristiyano. Amen ba? Amen ba? But God promises to strengthen and uphold us. Ngunit nangako ang Diyos na tayo palakasin at tayo kanyang panghawakan. Amen ba? Instead of letting anxiety dictate your decision, imbis ko nga pabayaan nato ang mga anxiety, ibig sabihin yung anxiety, takot, worried, pag-alala, mag-dictate sa atong desisyon sa buhay, sa isipan natin. But choose to stand firm and rely on the peace of God provide. Kundi, piliin natin na tumayo tayong matatag. Amen? At murelay tayo
Sasandig tayo sa kapayapaan ng Diyos na kaya niyang ibigay sa ating buhay upang mawala yung takot, mawala yung pag-alala, mawala yung pag-alinlangan. Dahil palakasin tayo ng Diyos, pangawakan tayo ng Diyos. Huwag ka magkaroon ng takot. Worry, anxiety ang tawag. Dictate your decisions. But chose to stand firm. Piliin mong tumayo ng matatag. Balig-on. Amen. Maisog. At sasandig sa kapayapaan na ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya bala ng lindol, bala mga tumbahan, bala ng mga sunog, nakatayo kang payapa dahil Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapayapaan. Wala kang katakot-takot, wala kang pag-alala anong mangyari sa buhay mo. Di ba naranasan na po natin? Ang apoy, dila ng apoy, papunta na sa ating tahanan. Ngunit tayo lumod, naglibyok, nalangin kami dito sa unat dalangin. Bunga ng talamin ng pastor. Yung dila ng apoy, pumupunta sa ibang lugar. Umiiwas. Iligtas tayo ng Diyos. Pasabi na po, and He will shall direct thy path, and the God of peace will provide us everything. Iligtas tayo because the God strengthen us and uphold us. Na hindi lang tayo magkaroon ng takot, pag-alala at pag-alinlangan. Kaluhan natin po yun, ang takot, hadlok, worry, kabalaka, o pagduwa-duwa. Amen? Ngunit may pangako ang Diyos. Palakasin tayo at panghawakan tayo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag-ibasa, Isaiah chapter 41 verse 10. Overcoming fear with faith. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaias, Kabanata 41, ang talata ay 10. Huwag kang matakot, Huwag kang matakot. sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen. Huwag kang malupaypay, Amen. sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Amen. Oo, aking tutulungan ka. Tutulungan tayo. Oo, aking aalalayan ka ng Alalayan. kanang kamay ng aking katwiran. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Kumplito, huwag kang matakot. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manghina, manglulupaypay. Mawalaan ng pag-asa sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking ikaw palakasin. Amen? Ikaw aking palalakasin. Aking tutulungan ka. Yeah, I will strengthen thee, I will help thee, and I uphold thee with the right hand of righteousness. Alalayan kita, panghawakan kita sa aking kamay, hallelujah, na may katwiran. The Lord will uphold us. Hindi tayo pabayaan. Pangako ng Diyos yan. Amen pa? Kaya dumating sa atin yung mga problema, mga uncertainty sa buhay, yung parang bagay na hindi dumating na wala ka sigurado. Huwag ka matakot. Fear thou not. Boy, I am with thee. Be not dismayed manghina. Manglupaypay, boy, I am thy God. Ako ay iyong Diyos. Yeah, I will strengthen thee, palakasin kita. Yeah, I will help thee, tulungan kita. I will uphold thee, alalayan kita ng aking kamay ng katuwiran. Palakpakan natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Grabe ang pangako ng Diyos sa atin. Totoo ang Diyos natin. Marapit na bumalik ang ating Panginoon. Dito pa lang sa lupa, yung mga salita niya ay pinapadama niya na sa atin. Lahat, mga minamahal. Basta maging sincere tayo, maglingkod sa ating Panginoon. Ipakita natin na tayo binago ng Diyos. Yung mga dati nating mga luma ng mga sira ng ugali sa buhay, alisin na natin. Ipakita natin we are already changed by our loving God. Our old man, ang dating taong lumang pagkatao, our old man
We're changed by the Lord in a new man. Newness of life. Binago na tayo. Yung dati nating mahilig tayong mangmarites, mahilig tayo mangchismis, mahilig tayo maggawa ng istorya sa ating kapwa, mahilig tayo magmalaki, magmayabang, ipakita natin nga. Yung luma nating wasak, dunot na buhay, ugali, karakter, and behavior, ipakita natin nga, the Lord already changed us in a new beginning. Binago na tayo. Kaya hindi ka nang promoter ng gulo. Amen. Hindi ka pinagmula ng chismis. Ikaw din, hindi ka chismosa, hindi ka chismoso. Dahil bakit? Dati ka naman chismoso. Dati ka nang chismosa. So ikaw nag-praise the Lord ka na, born again ka na, wala ka pa rin nagbabago. Magaganda yung mga patotoo natin, grabe himala ng Diyos sa buhay natin. Pero minsan, we are creating chismis, ang gulo, away, kaguluhan sa simbahan. So, hindi ka pa nagbago. Hindi ka pa nagbago. Dapat the power of grace and new beginning in your life will be seen in your life. Ang pangyarihan ng grasya ng Diyos nga nag-umpisa ka, na binago ang buhay mo, na makikita na sa sarili mo. And you are now a new creature. Bago ka ng binuhat ng Diyos. Amen. Hindi ka na nagasik ng gossip sa church. Anong gossip? Yung kaguluhan, chismisan sa iyong kapwa. Gossip po yun. Amen. Dapat ang lalabas sa bibig mo ay, pag ang tao makausap mo, patay, mabuhay sila. Amen. Patay ang spiritual, down ang spiritual. Pag makausap mo, biglang tatayo yan. Yun ang mga Kristiyanong binago ng Diyos. Kung yung makaharap mo, buhay, pagsalita mo, namatay. Yung lumabas sa bibig mo, puwison. Puwison po yun. Panghilo sa daga. Kaya hindi pa nakita sa iyo ang kapangyarihan ng grasya ng Diyos na binago ka. Hindi ka binago. Kaya hindi ka pa binago, limitado ang kapayapaan, katwiran ng Diyos sa buhay mo. Magulo pa rin ang isipan mo. Bakit? Nagtatago ka sa puso. You hide the unrighteousness works in your heart. Ang labas sa iyo, you are hypocrites. Kunwari, sa harapan, banal ka. Pero ay mong puso, hindi banal. Kaya pag banal ang puso mo, dalisay. Ang lumalabas sa bibig mo, banal at dalisay. Amen ba? Amen? Yan po hindi mabantayan ng Kristiyano. Hindi mabantayan ng Kristiyano. Anong sabi dito? Sa 2 Corinthians chapter 2, 5 verse 17, it's a common verse. Grace isn't just about forgiveness. Ang grasya ay hindi lamang upang sa kapatawaran. It is a daily source of strength to overcome limitation. Kundi ito'y araw-araw na buhay mo, na ikaw ay lalakas, nga mapaglabanan mo ang iyong mga limitasyon. Anong limitasyon? Yung mga ugali mo nga hindi mo mapigilan at mabantayan. Sumusobra ka na sa iyong limit minsan. So dapat makontrol mo ang iyong sarili, makontrol mo yung panalita, makontrol mo lahat. Your limit, your limitation. Ang grasya ng Diyos, the power of grace and new beginning. Grace isn't just about forgiveness. Ang grasya ng Diyos hindi lamang dahil ito po ay para sa kapatawaran. Kundi ito, it is a daily, araw-araw nga source ng kalakasan mo, nga mapaglabanan mo, makontrol mo ang iyong limitasyon sa buhay. Diyan ka lang dapat, huwag kang sumobra. Kaya pag sumobra na yung salita mo, you cannot control your limitation.
Out of limit ka na. Yan ang dapat malaman ng Kristiyano. Minsan sa overwhelming tayo, dami sumobra ka na sa limit mo. Hindi mo mapigilan, hindi mo bantayan, yung salita mo sumobra, nakakasakit na yung kapwa mo. Hindi na dapat sabihin mo. Papat magbahuli ka, mahugas ka ng kamay, marakang si Pilato. Tapos ibato mo doon sa iba, ang imong sobrang salita, iba patuloy ang gawin mong managasala. Nga samantala, hindi ka nakakontrol sa imong limitasyon. Sobra-sobra ang istorya mo, kaya nakapagsakit ka ibang tao. Yun ang bantay ng Kristiyano. Pag yun ang buhay mo, hindi ka pa nagbabago, delikado po yan. Kung nakaunawa ka ng English, the power of grace, a new beginning, na message, grace isn't just about forgiveness. Hindi ang grasya, hindi lamang para sa kapatawaran. It is the daily source of strength. Araw-araw mong pinanggalingan ng lakas to overcome. Ano overcome? Mapaglabanan mo, malampasan mo, matagumpayan mo ang iyong mga limitasyon. Dapat ang salita mo may limit, ang pagkinig mo may limit, diyan ka lang kutob, diyan ka lang. Huwag kang lumampas. Kaya pag lumampas ka, hindi ka pa nakakontrol, naka-overcome ng iyong sariling kahinaan. No matter your past failure, no matter your past failures, kahit ano mga failure mo in the past, every day is a fresh start to live fully alive as a new creation. Dapat araw-araw, preska ang umpisa ng buhay mo, nga mamuhay ka nga buhay, nga bilang binago ng Diyos. Every day is a fresh start to live fully alive as a new creation. Hindi po yung failure sa anong nagawa mo noon, kundi ngayon, every day, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Linggo, Lunes, every day routine of your life, every day is a fresh, priska, nga pag-umpisa, nga mabuhay ka, at ikaw mamuhay ng totoong buhay bilang bago ka ng linikha ng Diyos. Amen ba? And everyone in Christ is a new creation. All things are passed away. All lumang bagay na sa iyong mga ugali, wala na. Are passed away. Nawala na sa iyo, lumipas na. And all things will become new. Ang lahat ng bagay ay naging bago na. Bago na. Away from your limitation. Kayong dati mo pala na yon. And therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago ka nang dinalang, dahil natanggap mo ng Panginoon, all things are passed away. Luma, yung dunot, luma mo ng bagay ay wala na sa iyo. Linibing mo na sa tubig. Pag awas mo sa tubig, tamas ka sa tubig, sabi niya, behold, all things are become new. Lahat ng bagay na bago na. Tanong ko, nagbago na ba kayo? Anong nagbago sa atin? Yung damit. Maganda pala ating damit. Ang tanong, yung ating ugali sa loob ng puso natin at pananalita, nabago ba? Nawala na bang atong palaway? Nawala na ba sa ating pagkatismosa, tismoso, at gawa-gawa ng istorya sa itong kapwa? Nagpapaaway sa itong kapwa? Nawala na ba na? Nabago na ba na? Yan ang tinatawag na inward holiness. Ang outward holiness, dali lang gawin yan kasi
Punta ka ng SM, Gaisano, bili ka ng damit, mahabang manggas, formado ka na, di chaliko ka pa, di mahabang damit mo, suotan mo ng blazer, napakaganda mo ba? Amen? Amen? Kung brother ka, kurbata, long sleeve, napakagpugi natin. Aawit pa tayo sa choir, palagi tayo napupuspos. But pag lagi tayo napupuspos, nag-speaking tongues, dapat natitame na yung bibig natin, dila sa Holy Spirit. So ito pa yung magbabago. Kaya yung dati mong lumang ugali, namilig ka chismis, magsalita ng pagpapaaway, mawala na yon. Pero questionable, pag palagi ka napupuspos, hindi mo mapigilan yung dila mo sa pagsalita na hindi maganda. You creating gulo, you shaping your life sa gulo, so hindi mo pa nabago ang iyong buhay. Yung all things mo na natili pa sa bibig mo at sa puso mo, wala pa nagbago ang lahat ng bagay sa sarili mo. Yung nagbago yung damit. Nagbago yung sandal. Yung pakitungo mo sa iyong kapwa, hindi pa nagbago. May halo pang kaplastikan. May halo pang hipokrito. So, mga minamahal, pasensya na kayo. Ito yung tema ng mensahe ko. The power of grace and new beginning. Kaya bala ng matamaan. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Kaya sinasadya ko ito para may matamaan. Yan ang preaching. Preaching is reprove, rebuke, correction with all suffering of doctrine. Yan po ang nature, ugali, virtue ng salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng preacher. Kaya ba't nagala tayong Kristiyano? We are more than 3 decades, sobra na. Kung hindi pa rin tayo nagbabago, ibig sabihin, hindi nyo pinapapasok, pinapatubo ang salita ng Diyos sa puso nyo. Pinapakinggan mo ngayon sa tainga mong kabila, pinapalabas mo dito. Parang nabibingi na tayo. So, hindi natin nakikita yung ating new beginning of our life. Nga, behold, all things are become new. Kaya, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Pang-apat, making new excuse. Ang pang-number 4, making new excuse. Gagawa ka ng walang excuses sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang dahilan. The message is God often calls us to do demanding tasks. But His presence keep us moving forward when we want to quit. Step out confidently, knowing that His call provides the courage you need to act. Palakpakan natin ang Diyos. Ang Diyos palagi tumatawag sa atin, nagdidiman siya palagi ng task. Ano yung task? Yung pagtiwala. Natayuan mo yan kung saan ka tinawag. If you call by the Lord as a musician, or a cameraman, or a preachers, or choir members, anything. That is your task. God often call us to do demanding the task. Nga dapat gawin pagkatawag natin. But His presence keep us moving forward. Anyang presensya tumutulak sa atin palagi sa unahan. Nga tayo magpatuloy. When we want to quit, kung minsan gusto na nating tumalikod. Gusto natin huminto. Gusto natin pumunta sa iba. Ang presensya ng Diyos, kailan palagi mapupuspos ka madamang presensya. Because God, the presence, keep us moving forward when we want to quit. Step out confidently. Step out confidently, knowing that His call provides the courage you need to act.
Bilang may confident ka na kung gusto man mo malikod, step out. Dapat malaman natin ng pagkatawag sa Diyos sa atin, nagbibigay ng courage nga dapat bigyan mo pansin at ikay mag-react. Ano ba ang pagkatawag sa akin ng Diyos? Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Ano ba ako sa harapan ng Diyos? The presence of God keeping us moving forward when we want to quit. Tama? Kaya sa ating panambahan, dapat sikapin mo, palagi ka mapuspos ng banal ng Espiritu. Dahil if we apart from the presence of God, we are nothing. Wala tayong kapangyarihan, kalakasan. No? But His presence keeps us moving forward when we want to quit. Step out confidently. Sabi nga sundalo, enter with courage and go out with confidence. Sumulod ka, pumasok na may katapangan at lumabas ka ng panatag. What you see, what you hear, live it here. Ano nakita mo, ano narinig mo, iwanan mo dito. Sundalo po yun. Knowing that His call provides the courage you need to act. Na dapat malaman natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos, magbigay, provides the courage. Anong courage? Tapang. Na dapat harapin mo at gawin mo. You need to act for yourself to continue serving the Lord. Mapanatag ang loob, magpatuloy sa kunimpasahan, kay dito ako tinawag ng Panginoon. It demanding task. Grabing, anong task? Yung nakalagay sa balikat mo, nga tinawag ang Diyos, ganito ang gawin mo. That is the task. God often call us to do demanding task. Katulad sa amin ba? This is the task that the Lord given to us. Tinawag kaming manggagawa. Tinawag ko ging bilang oripes, hindi ko karapat dapat. This is the task that the Lord demand me. Kaya whether I want to quit, di ko na kaya, surrender na ako. Pero hindi ko magawa. Dahil alam ko ang pagkatawag niyo sa buhay ko. We need a courage and we need to act. Gawin mo pa rin ang kalooban ng Diyos. Continue, purihin ang Diyos. Gawin ang kalooban niya. Bagamat napakahirap, maraming uncertainties, hindi namin malaman ano mangyari sa buhay namin. Still, we trust. We believe. The promises of God is true. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Making no excuses. Walang dahilan nga tayo tatalikod. Walang dahilan tayo huminto. Making no excuses. Jeremiah chapter 1 verse 7 up to 8. Kaya hindi pag-ibasa. Then last pang 5 na lang to. Living a life of generosity. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, Kabanata 1, ang talata ay 7 hanggang 8. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. 8. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasayo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin Diyos. Nung tinawag si Jeremiah ng Panginoon, bata pa siya. Dahil sa pagkabata, marupok pang puso niya at isipan. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Kaya sabi dito, be not afraid of their faces. Huwag ka matakot sa ilang mga mukha. I am with thee to deliver thee
kasama mo ako at iligtas kita, sabi ng Panginoon. At anumang hinaharap mong problema sa buhay, limitation sa buhay, nga dapat you have to limit that hardship, worry, fear, darating sa buhay mo, dapat harapin mo yan without any excuses. Hindi ka pwede tatalikod. Be not afraid of their faces. For I am with thee to deliver thee, say it the Lord. Kasama mo ako at ililigtas kita, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tinawag sila 7, verse 7, iyatra sa verse 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child. No? Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, prophet Jeremiah, huwag mo sabihin na bata ka pa. For thou shalt go to all that I shall send thee. Gawin mo, lumalis ka. Gawin mong lahat na inuutos ko sa iyo. At sa bawat mga utos ko sa iyo, sabihin mo. Diba? Making no excuses. Pag tinawag ka ng Diyos, it is a task, demanding a task. Kaya gabandan mong tungkulin mo, huwag kang matakot. Harapin mong bawat hamon sa buhay mo, bawat challenges, dahil kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pabayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Last, living a life of generosity. Mamuhay tayo nga puno ng makapagbibigay na puso in your life to true purpose and joy. Kung sa philosophy pa, you get what you want. Ibig sabihin, ang generosity, ang pagbibigay, mamuhay ka ng buhay na puno ng pagbibigay. Pagka mapagbibigay, liberty, maaluan ka sa Ilonggo pa. Bukas palad, magandang loob. Amen? Sa'yo na, ibigay mo pa sa lahat. Amen? Get all you can. But Christianity teaches that we are never more like God. Pero hindi naman tayo mahigit pa sa Diyos kung magbigay. Hindi natin malampasan ang Diyos kapag magbigay. Because siya ay He's a God of more than enough God. Kaya tinuturuan natin Diyos na magbigay din ng sobra sa insakto. Higit pa. By serving, maglingkod tayo, serving and sharing. Paglingkod na ng Diyos, ang gawain by sharing. Share your blessing. You open your life to true purpose and joy. Buksan mong buhay mo ng totoong purpose at may kagalakan. If you give, yung totoong purpose, magbigay ako dahil gusto kong masunod ang kalooban ng Diyos, kay gusto kong makatulong sa iglesia. True purpose at kasama ang kagalakan sa puso. Magbigay ka ng may kagalakan. For God loveth a cheerful giver. Dahil mahal ng Diyos ang Kristiyanong nagbibigay ng maligaya. Palagpakan po natin ang Diyos. Ulitin ko, reviewin ko lang mga minamahal. Una, ito inspiring message ito. Number 1, trusting God in the unknown. Second, overcoming fear with faith. The power of grace and a new beginning. Number 4, making no excuse. Living a life of generosity. Yun ang buhay ng Kristiyano. Kaya huwag kang maging kuripot. Bukas ang palad mo. Open your life to true purpose and joy. Kaya ang pagbibigay, siyang pagtanggap. Wala pang nabigay na Kristiyano ng buong sobra, higit sa Panginoong Iglesia, na nagpobre, naghirap. That we cannot outgive God. We are never more like God than we give. Pag magbigay ka, hindi mo mahigitan Diyos. Ang ibalik ng Diyos iyo, sobra pa sa binibigay mo. Because He is a more than enough God. Palakpakan natin Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Last verse na Acts 20:35. Instrumentalist, mag-ready kayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord. Sa aklat ng Gawa, Kabanata 20, ang talata ay 35. Nagbigay halimbawa ko sa inyo lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahina Magsaklulo, tutulong sa mga mahina ng dapat pangailangan. at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Isus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Palakpakan ng Diyos. Ang sala ng Diyos ay kailangan magbigay tayo aron masakluluhan, matulungan yung mga nangailangan, yung mga nanghihina. Kaya sinabi ng Panginoon, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. Yan ang sabi. I have showed you all things. Pinakita ko na lahat ang bagay sa iyo, sabi ng Panginoon. How that so laboring we ought to support the weak. Nakita ko ang yung labor, yung hirap pagtulong sa mga mahina. At alalahanin natin ang salita ng Diyos nga sinabi ng Panginoon. It is more blessed to give than to receive. Ang Biblia ng salita, it is more blessed, higit at sobra ang pagpapala, blessed ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya pinagpala tayo, tinuruan tayo ng Diyos sa salitang ministeryo ito. Pinamagitan sa bunga at mga dalangin, turo natin, beloved President. That's why you always remember and cherish and treasure their blessed preaching and teaching na mutimo sa puso isipan natin. Na kundi dahil sa kailangan maturo, genuine nga salita ng Diyos, purong-puro. Hindi na turuan, wala tayo ngayon dito. Kaya pinagpala tayo. Ito'y deep of gratitude. Utang ang loob sa Diyos at sa mga taong ginamit sa atin. Singgit, hallelujah. Hallelujah! Magpakatatag. Maglingkod sa Diyos ng lubos. Sometimes we can't see how they could. Singgit mo. Struggles that breaks our hearts into. So this blood us to The truth. Ibayok mo. our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your public goes deep and you just can see, remember He's still on the throne. God is so wise Is wise. to be mistaken. Hindi magkamali ang Diyos. Oh, God is so good to be unkind. To be unkind. So when you don't understand, when you know His blood, when you can't just stand, trust His arm. This is the Master's plan in our life. He holds He holds a future in His hand. So don't never stop. On our hope is we walk in presence.
God is so good to be a God. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is so wise. Napagabay po lang ng mga buta na marunong ka sa himuhan. God is so good to be God. So when you don't understand, when you don't speak His word, when you can't trace His hand, trust His heart. Sing it, hallelujah. Trace His hand, trust His heart. Gaano ka marunong, Lord. God is so wise to be mistaken. Hindi pwedeng Panginoon magkamali dahil siya po'y napakarunong na Diyos. Napakaganda na yung plano sa kanyang makaanakan. God is so good. Napakabait ng Panginoon. Hindi siya pwede maging masama. Tinuturuan tayo maging tunay ng Kristiyano. Pag tayo magmana ng buhay na walang God. Kaya mga minamahal, itaas yung kamay. Tayo po'y manalangin. Kausapin natin ang Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Opo, Panginoon Diyos, sa mabanal sa pangalan ng Panginoon. Sa bunga ng dalangin ng aming beloved parents in the Lord. Nandito kami susumamo, humingi ng tulong habang atawa. Salamat sa mga salita mong pinaunawa sa amin. Nagkaroon ng inspiration sa paglingkod namin sa iyo. Totoo ka at buhay. Totoo mga salita mo, mga pangako. Pagpalain mo kami ng lubusan sa material pinalampagan, Lord. Pangawakan mo kami at di managlingkod lubusan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Patong kamay niyo sa iyong ulo. Kung may problema ka, dalawang kamay taas. Kung wala naman, ang isa itaas, ang isa ipatong. Rebukein natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! O panagalan Diyos naman sa mga susunod dalangin namin, beloved parents in the Lord. Ibabang kapangyarihan mo sa gilitnaan, tanan makapatiran. Alam mo kung mayroon silang problema, kahirapan sa buhay, karamdaman, may kahilingan sa iyo, Lord. I-grant mo siya ng pamaraan. Pag-i-grant mo sa kanilang mga hilingan sa iyo, Panginoon. Lord, si problema na may mga prayer request, mga spoken request, Lord. Hallelujah. Papalain mo lahat sila. Banlungan niyo. I bind the prop knock ng sila. Demons and infirmity, sickness and diseases. Cast out from them right the might of Jesus. Be healed. Be healed right the problems. Bless the champion and spiritual event of God in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos ang inuha. Manindog ta, may suon. Bayo yung kamot. Uluksok kita, tulog ka bisis, kusog nga pagsinggit. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Amen. Huwag mag-absent, mami na mahal, Friday. Patuloy tayong sumamba, magpatuloy maglingkod, upang tayo po ipagpalain ng ating Panginoon. So, hindi tayo magdugay. Patuloy kuranan, tabangan, takamada, itong mga pledges dyan, sa ilog nyo sa boxes po. Kung nakasumbre naman, bigyan nyo sa information. Tuloy-tuloy po ang ating hingi ng pledges para sa ating ginadibilop na chapel, mamina. Tumilamin, Preacher Dante, makapayag, ipagparin nyo po ang ating pagtatapos. After this, meron tayong paglihan sa ating mga karamdaman. Amen. God bless you po. Beloved our Lord and Preacher and Divinias. Tayo manalangin mo na mahal. Magpasalamat sa Ginoo. Hallelujah. Balaan nga Diyos sa langit. Mahiyog maon na Ginoo sa ngalan mo sa Kristo. There's Jesus, langit nga mahal.
Kami nagpasalamat, imarang tigong panimahon, ginimidwig service, Lugad. Salamat sa mga presensya. Nga sa kanunay, ikaw nagahatag kalipay kadasig, si manak, pagtambong ni Balang Tigom. Salamat, ikaw nagikuban ka na mo, Ginoo. Gikan sa pagsugod sa MC, pagdaig sa Jaypur sa Sulim, nga lawiton, ikaw nagpatalangin, Ginugad. Hallelujah, sa mga buhing kadaugan. Sa tanan mo mga anak, testimonyo mo ng paminawan, panay ka nagpanalangin, nagabay, nagabantay, nagamping. Sa mga grasa kaluoy, kanunay, nagiguban ka na mo, God, hallelujah, sa matag-ad na mo pagkinabuhi. Thank you so much, there's Jesus. Hallelujah, salamat usab. Sa ulit sa Bibit Combine, ang youth, and Jesus, single choir, Ginoo, beloved Jesus Pine, Jesus ko ang alawiton, panay ka panalangin sa mawitan, there's Jesus, sa exhort giving, panay ka na pasabot sa mga anak, kakaning mga paghatag, sa proseso mo paghatag, may turubdan, sa tanang panalangin, Ginoo, bisan pa sa imong ubos nga lagahan kadala sa imong pulong magwali, ikaw nagadihog, nagapanalangin sa imong pulong, nagadagpo, sa tanang paghanan sa mga espiritu na pangnahanglan, nga sa kanunay kami mo salig, kanimo mahadlokon, da kanimo, sa matang kami nagapaabot sa imong balik, kinugad, dalagon ka sa kitapusan, parang kami nagahangin sa imong gamahanan, ngalan, unang pag-ampo sa imong ginikanan mga pastor, there's Jesus, sarwat mong pamilya, ginugad, amida family, sa mga kami pag-amping, ginugad, tayo mo sa balik, tigumanan, sa mong pagpamauli, ubanan mo kami, ihatod mo kami sa tagsag panimalay, nga puro sa kalipay, kadasig, bantan mo sa kadalanan, sa sunod mo na itong tibo overnight prayer, balik mo kami ginugad, sa mga anak, at mong kasimba, sa mga bisita, hiusaon, may kaming tanan, pinag-isim gahong, magkapasalamatan, sa mga mahal ngalan, sa ngalan sa Kristo. Amen. Amen. God bless you po, mga mahal.